Hi, good evening. Makina Trading is. So, i-discuss ko lang tong plotting ng gun box. So, this is the fundamental and basic na kailangan nyo matutunan how to plot the right or proper way of a gun box, no? So, delete ko muna. So, kailangan yung kunin yung pinaka-low niyan. Yung pinaka-low, yung high. So, after nyo makuha yung low and high, makikita nyo yung low and high. So, yan yung the first retracement, no? So, yan. So, mag-umpisa na kayo mag-plot ng gun box. From low, the rule is daily time frame kasi to. So, ang ginawa ko, malaking gun box, no? And the second rules, from 3 o'clock to 9 o'clock, either 9 o'clock to 3 o'clock, position, no problem, no? So, yan yung yan yung paglapat ng circle. So, to define the hour chart is scaling, no? Is a proper scaling. So, meaning to say, the circle is, dito siya sa 50. So, yung chart ko is scaled. So, kailangan natin siyang lock price to bar ratio, no? So, naka-lock price to bar ratio na yan. So, the next step ko nung ilalagay dyan, if I want to doubling technique meaning to say, squaring the range. You need to square the range of its entire charts. That you will notice na sa squaring the range, makikita nyo dyan yung mga turning point ng price. So, very clear na ang turning point ng price, ayan siya, no? Oh. So, ayan yung mga turning point, no? Yung mga area niyan. Klaro yan, no? Na nag-change talaga yung price on that level ng gun box, no? Gun box is 1:1. So, meaning 1 unit of time, 1 unit of price, no? So, let's say, this is the 1 unit of price, 1 unit of time. So, ganito siya. Sorry. So, ganyan ang nangyayari niyan. So, ganyan din ang niya, ang position niyan. So, ito yung horizontal, yan yung time, then yung vertical, yan yung price. So, 1 unit of time, 1 unit of price, o 1 unit of price, 1 unit of time. Okay. So, I scaled already the charts. Then, using the doubling technique, no? So, once I measured the doubling technique, so meaning to say, you need to square out the entire charts. So, ano ba yung square out ng entire chart natin? So, ito na siya. Lagyan natin ng another gun box, no? Okay. So, klaro, no? So, very clear talaga siya. Kung makikita nyo na doon talaga siya nag-change. Doon talaga siya nag-change. No matter what. Diyan niya mag-change. So, once na kayo nag-e-entry dyan, ang ganda-ganda ng position nyo sa mga level na yan, no?
kung sasabog si Ada, so this time, so mayroon tayong idea, no, na yung January 9th, year 2025, kung yan ay sasabog talaga, di ba? Kung yan man ay umaba dyan, kukunin niya to, no, itong level na to, assuming lang tayo, no, so hindi ko sinasabi na ganon, but so ito lang yung technique na para ma-square out mo yung charts, yung entire charts. Kung hindi ka dito nakahabol sa buying sa time na to, no, it's very clear, no, nag-pullback siya sa time na to ng gunbox. So this is your entire entry, no, ayun siya, oh. So yan yung ano, yung isang technique paggamit ng gunbox para malaman nyo na kung ginamitan nyo na yan ng squaring the range or square out, so yan na siya. So once na sumampa na siya dyan sa pinaka last ano na to ng angle, last support, no, so pag binutas niya pataas, massive ang akyat niyan. So once na dinoubling nyo na naman yung gunbox natin, so makaka-create ka dyan ng 8. Kung ito, lagyan mo pa yan dyan, so ayan pa yung natitira ni Ada. It's all about 3.76 da, no? Yan yung natitirang movement niya, no, na pinaka sabihin nating sagad. So yan yung ano, yung paggamit ng gunbox. Ngayon, paano mo huliin yung gunbox na paggamit niyan? So lagi nyo natandaan na this the 1 by 1 angle. Once na ang price nasa taas ng 1 by 1 angle, meaning to say bullish yan. So ang 1 by 1 angle nitong double na gunbox, ito from low to high in this corner is the stand as a 45-degree angle. But if you will use na itong first gunbox lang, ito yung tatayong 45-degree angle. So meaning to say, below siya ng 45-degree angle, hindi pa siya malakas sa time na to, no? So but if you will use na itong gunbox, ito, so nagkakaroon na siya dito ng malakas na momentum talaga, no? So gusto niyang puntahan itong pinaka top ng gunbox. And that is the resistance. So 1.98, no? So ganito yung paggamit ng ano ng gunbox. In the right method, no? So huwag kayong gagaya doon sa mga gumagamit ng gunbox na basta plinat. Is another way para ma-project natin yung the future movement niya. So ganun lang. Ganun lang kasimple. Exact to the minute kung paano mo siya makukuha.
So, yan siya. Di ba? Kasi, kung bakit nagiging sakto yung circle ko on that level, kasi nga, squaring the range, no? So, ito yung, yung first resistance, third resistance, no? Kung paano natin, makikita nyo na pag plinat nyo yung circle na yan, makikita nyo na dun talaga siya babangga. So, yan ang paggamit ng, ng circle using gun box. So, is different way naman yung paggamit ng time cycle. Same approach lang din to ng gun box pag ginamit nyo yung time cycle. Same lang din yun. Time cycle using gun box. So, same. Makikita nyo time cycle na to, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Remember 8 na malakas yan. But, yung gun box na to, once na clean-on mo yan, so you will make 2 gun box. But the gun grid na makikita mo in 2 gun box is 8. So, meaning, nasa 8 octave level tayo, no? Nasa 8 octave level yung price nito. So, once na nakihit ang 8 octave, lagi nagkakaroon niya ng pullback o retracement. Pakita ko sa inyo kung paano yan. This is 8 octave. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 octave. Once na nararating tong 8 octave in a small cycle, nagkakaroon niya ng retracement o pullback. Ito na nakita nyo dito. But entire chart niyan, ito yung kukunin niyang higher. At yung isa pa, yung pinakamatindi, yung 8 octave ng bigger cycle. Kailangan yung i-doubling yung malaking gun box para makuha yung pinaka-top na price. So, ganyan ang paggamit ng gun box. Above 45 degree angle, ano yan, isa bullish. But yung sinasabi nila na nakakatakot yung ganitong takbuhan ng price. No, hindi yan nakakatakot. It's a parabolic move, na meaning to say, nandito siya sa 1/4 angle. Sa 1/4 angle, strong trend, 1/2, 1/3. Ito yung formation ng gun box na bullish scenario, no? And angle. So, yan yung yung formation. So, once na tinapat nyo naman yan from here to here, makikita nyo na exact to the minute ang entry mo para sa short. So, that is the power of the gun principle, no? The simple angle na magbibigay sa iyo ng tamang entry, no? Exact time, exact price, no? So, when the time and price met together. So ito yon. Let's say 1/3. Ayan, no? 1/3. So, yung level nito, makikita nyo yung mga turning point nyan.
So, it's not a magic, no? It's a simple charting lang ang kailangan yung matutunan. Yung pinaka-basic yun. So, yung una kong ginawa, yun ang basic niya, no? Then, ma-enhance nyo na, ma-elaborate nyo na kung anong takbo ng, ng price ng nito. Laging tatandaan na when price above 45-degree angle is a bullish. So, kailangan lang natin ng buy setup, no? When the price below 45-degree angle, so hanapin natin sell setup palagi. Huwag makulit. Huwag mong kokontrahin yung sinasabi ng angle. So, binutas na niya yung yung last na support ng angle na to from here. Binutas na niya. Parang gusto niyang magwala, no? Magwala pataas. So, yan ang hahanapin natin. So another approach, kung titirahin na natin ng circle yan, babanata na natin yan ng circle para hindi na tayo kung tirahin na natin ng circle from here, from the top, so ito yung magiging radius natin and this the low. So ayan na siya. Ayan ang magiging laro niyan. So, once na plinat nyo naman yung circle na yun, ibibigay sa inyong top price niya, ito, is 2.36. So, 2.36 naman ang ibibigay niyang pinaka top price. But once na lumabas yan sa circle na yan, walang-wala to. Grabe, magwawala to na sobra. Once na lumabas to sa circle na plinat ko na to, isang mamaw move. But if nabutas naman tong circle na to, itong last angle na to, na nilagay ko na yan, pag binutas siyang pababa, isa correction. So, the good things, kung inaabangan nyo yung entry nito, is itong time na to, no? Very clear. Itong time na to ang aabangan nyo. Huwag makulit. So ganyan ang ang simple, no? Sa simple charting, no? Yung paglagay ko ng small gun box, kung nakita nyo agad, na-gets nyo yun, the entire charts magiging maayos yan. Maniwala kayo sa akin. Kung bakit ko naman nilagay yung second gun box, yan yung simple arithmetic computation natin. Huwag na natin daanin sa kamay. Gun box na lang gamitin natin, sa madaling salita, square root. So maraming technique yan. Using square root by support and resistance, using square root by using bar chart, using time cycle for day trading. So ginagamit ko yun for day trading, no, in the 4-minute time frame. But dun sa mentoring ko, dun ko yung tinuturo yung mga ganong technique, no. But this is the basics and the pinaka-fundamental talaga to. So, kailangan nyo itong matutunan. Why? Papakita ko sa inyo isang reason kung naipaplat nyo ng tama yan. Let's say, gumagamit kayo ng moving average. So, hindi ako believer niya, no? Sorry. So, ipapakita ko sa inyo ang moving average. So, ilagay natin si Alma, no? Maglagay tayo ng Alma dyan. It's a good moving average, Alma. Arnold Ligoods. Ano bang pronunciation yan? Ligoods moving average, no? So, nung ako'y bago pa lang sa stock market, ginagamit ko to, no? Makikita nyo na yung angle, ibinato niya na magkakaroon ng correction, although na nabasag na niya si Alma. Once na ang price nagkakaroon ng correction below to the Alma, so lahat na nag-buy ng breakout ni Alma, mga nag-out na yan. So ganun ang principle ng moving average.
Kaso hindi ako naniniwala dito kasi ano lang to, average lang naman ang kino-compute nito eh. So ayan, very clear, no? Ipapakita sa inyo kung kayo believer ng mga ganitong indicator. So up to you, but anyway, so another confluence para makita nyo yan, no? This is a 9 moving average. Kung swing ang gagamitin nyo, let's say 20 yan. Gawin natin 20. So mas maganda to kumpara sa EMA, no? Ayan siya. Ayan yung sinasabi ko. Below siya ng 20, no? And ayun siya. Rules lang naman yan. Once na break si Alma, pasok kayo dyan, no? Yan ang rules niyan. Kasi dinaanan ko rin itong moving average na to. Lalo na nasa stock market ako, no? So, yan yung ano, yan yung ano, napakadaling explanation ng gunbox. Paano ba siya gumagana, no? Paano ba siya ginagamit? Makikita nyo dyan yung time. Yung time ng mga gunbox na yan, makikita nyo yan. Diyan yan nag-shift ang price. Ayan, no? Sa time na to. Diyan nag-shift, di ba? Break ni Alma above price. The rules is, ganito lang naman yan eh. When price break the Alma, you should to buy, no? When price break below Alma, you should to sell. So, yun lang ang, ano yan, ang pinaka-principle. But, the good things is, when price break out Alma, nasa above siya, and nasa time siya ng gunbox, sa biggest, or malakas na confluence nyo para gamitin nyo yan. So, when the price below Alma, no, sa 20 tayo, no? 20 moving average, no, Alma. Yung binibigay ng ating 1/3 angle at this time and price below, so bearish talaga, no? Then pumasok pa siya dito sa time, bearish siya. So magkakataon niya yan. Banatan ng sell, no? So ganun siya. So below Alma and the last support is 1/4. 1/4. So, hinay-hinay muna tayo, no? So, kailangan nating antayin tong time na to. Kasi, bakit kailangan antayin yung time na to? Kaya, dyan yung magmemit ang time and price sa time na to. So, when the time and price met together,